Ay, magandang gabi mga boss. Medyo ginabi. Oo. Happy Easter Sunday po sa lahat. Pasko ng pagkabuhay, no? Ng Panginoong Jesucristo. Ito, ang topic ko natin. Ito mga baliw. Alain mong ikinumpara raw si Duterte kay Jesucristo. Puta, gago talaga itong mga to. Pagkano natin si Atty. Claire, si Atty. Enzo Recto, no? Na santa ngayon, nabasa ko itong post ni Greco Belhica. Nabasa ko itong post ni Greco Belhica, mga kabunyog. Ewan ko kung nabasa nyo rin ito. Si Greco Belhica, kilala nyo naman siguro si Greco Belhica. Si Greco Belhica ay mga kabunyog. Itong si Greco Belhica ay DDS ito. Die hard na Duterte ito. Itong si Greek. Hindi ko kasi ako nagbabasa ng yung mga, basta mga Greco Bellica, mga Banat Bayo. Hindi ko na iniintindihan dahil wala naman kung sasabihin niya kung hindi puro pabor sa demonyo. Di ba? Oh. Greco Belhica, die hard Duterte na supporter ito. Official ito nung panahon ni Duterte. Ngayon may post itong si Greco Belhica. Sabi niya, mga kabunyog, sabi niya, si Kristo ay maitutulad daw si Duterte daw ay maitutulad kay Kristo. Puta, grabe na ho yan, mga friend. Hindi na ho maganda, talagang puro na ho sila sira ulo. Mantakin mo, ihalin tulad mo si Duterte kay Jesucristo. Tangin na pastor pa ho yan, yung Greco Bellica na rin. O, sabi niya ito, hindi ko pinapansin yan dahil puro wala na nga ho sa hulog pinagsasabi ng mga yan. Si Duterte daw ay maitutulad kay Kristo. Yung pinagdaanan daw ni Kristo, pinagdadaanan din daw ni Duterte. Sa Atty. Enzo, anong klaseng utak meron ka? Anak ng putang ina ka. Para ilhalin tulad mo yung isang demonyo kay Jesucristo. No? Ngayon, wow. Matindi. Matindi itong si Greco Belhica. Ano bang sinasabi ni Greco Belhica? Bakit niya tinutulad? Si Kristo daw, hindi daw binigyan ng due process. Mga kabunyog. Wala. Gaano ka bobo yung hayop na yun? Lahat ng due process binigay kay Jesucristo, kay Panginoong Jesus. Hindi nagustuhan yung sagot niya eh. Ba? Sabi ni Pilato yata yun. Sinasabi nila na ikaw ay hari. Kung ikaw hari, asan ang kaharian mo? Mga ganun. Ang sagot niya, ang kaharian ko wala rito sa lupa. O, di mga ganun ang sagot niya eh. Hindi kayang tanggapin ng isang utak ng normal na tao. Lalo-lalo na kung abnormal. Di ba? Due process si Kristo. Nilitis daw si Kristo ng mga yung mga ano ba yon? Mga Parisiyo ba yon? Yung mga pari ng Hudyo. Nilitis daw si Kristo, hindi raw binigyan ng due process. O ganun din daw ngayon kay Duterte. Si Duterte din daw, hindi rin daw binibigyan ng due process. Wala daw due. Mantakin mo yun. Para masabi nitong si Greco Bellica na walang binigyan due process dito kay Digong. Ang puta na, hanggang ngayon yan, hindi pa nababasahan ng sakdal yata ito eh. Sa katakot-takot na due process, ilang taon na ron. O di ba? Ewan kong mga klase utak na, mga friend, no? Talagang wala na ho sa lugar. No? Process. Matindi. At ang isa pa, si Kristo daw ay nilitis ng dayuhan. Si Duterte, ganun din daw. Nililitis daw si Duterte ng dayuhan. Matindi, Matindi ang pagpapare-pareho, ang pagkukumpara ni Greco Belhica. Ang isa pa daw, talagang matindi, Atty. Enzo. Matindi sira ng ulo niyang Greco Bellica na yan. Si Kristo, gawa-gawa daw yung mga kaso. Political daw. Kay Duterte, ganun din naman daw. Mantakin mo yun, gawa-gawa daw yung kay Kristo, kay Duterte raw, gawa-gawa. Gaano ka ulol tong Greco Bellica na to? Gawa-gawa ba kay Duterte? Si Duterte mismo umaamin
Oh, ay nako. Samantalang Panginoong Hesus, pinapili pa nga para wag siyang ma-convict eh. Pinapili pa nga ni Pilato itong taong ba, itong mga trolls. Kung sino gustong palayain, si Barabas o si Jesucristo. O, di ba? Baliw yung Greco Bellica. Dinediretso ko na. Kung ikinikumpara mo, Greco Bellica, ang Panginoong Hesus dito sa Demonyong Duterte, eh, isa kang baliw. Nakakabunyog. Ganon yung sinasabi ni Greco Bellica. Si Cristo daw gawa-gawa yung mga kaso political, sa naman si Duterte ganon din daw. Ito yung matindi matindi ito. Doon daw kay Cristo may Pilato naguhugas kamay. O dito din daw kay Duterte, ang Pilato naman daw si Bongbong Marcos. Atty. Enzo, totoo ba yan? Baliw yan, Greco Bellica na yan. Kamay din daw. O, kasi hindi daw inaamin ni Marcos na siya ang nasa likod ng pagpa-aresto kay Duterte at pagdala sa ICC. Hindi. Yan yung yan talaga yung mga kabunyog. Yan yung ewan ko kung nakit. Bakit ikukumpara mo Greco Bellica si BBM kay Pilato? Kung di ka ba naman gagot kalahating tanga? Si Pilato ang nag-sentensya kay Jesucristo na crucify. Etong amo mo, ang magsisintensya rito, yung ICC. Ang layo naman ng utak mo, Greco. May utak pa ba to? Nakita nyo na ba yan? Yung post na yan ni... Post yan ni Greco Bellica. Oh. Nakita nyo ba yan, mga kabunyog? Nung makita ko yan, sabi ko, Hindi ko nakita, Tony. Kaya nga, kinontent ko na lang. Kakainit ng ulo. Para kumpara mo yung Jesucristo sa isang demonyo. Matindi naman to. Matindi naman tong si Greco Bellica. Matindi talaga siya. Talagang inano niya kay Cristo si Duterte pinareho sus na. Tuwang-tuwa naman yung mga DDS. Puro may ganyan. O syempre tuwang-tuwa sila na parang pinapareho si Duterte kay Cristo. Yung natuwa na sinasabi mo, Atty. Enzo, kung may natuwa dyan sa ginawa ni Greco Bellica, baliw. Yun na lang yung masasabi ko dyan. Talagang wala na sa normal talaga lahat ng mga naniniwala pa kay Digong. May, parang ang, pilit na pilit. Pilit na pilit, ang layo. Si Duterte pa na, hindi ginagalang ang Diyos. Tinawag pa nga ang Diyos na, stupid God. Si Duterte na walang pagrespeto sa simbahan, binastos pa nga si Pope Francis. Kaya anyway, yan si Bellica, pastor yan. Pastor yan si Bellica, mga saan ba pastor to si Bellica? Bakit may sarili na ba simbahan to si Bellica? Kung pastor yan, tanggalin nyo na yan. Ang puta, nakakatakot yan. Pastor ng demonyo yan. Para bumilib ka kay Duterte, puta, isa kang pastor. Mutil. Pero ganyan na yung takbo ng kanyang utak. Itong si Bellica. Kaya ito? Anong klaseng pastor yan, Atty.? Matindi naman yung pagkakaan. Imagine niyo, ikumpara si Cristo kay ikumpara si Duterte kay Cristo. Hindi man lang hindi man lang kinilabutan si Greco Bellica sa na yon, sa pagkumpara niya na yan kay Duterte kay Cristo. Ay, mga kabunyog, matindi na itong mga DDS na to. Dahil lang si mga baliw.
si Cristo daw hindi nabigyan ng due process, si Duterte din daw hindi nabigyan ng due process, kaya pareho lang daw ang pinagdadaanan nila. Oh. Kaya, kaya ano ito? Ano nga ang reactions nga sa social media, Sobra-sobra nga due process binigay kay Digong. Kaya hindi na nga siya kinasuhan dito sa lahat ng kademonyong ginawa niya rito sa Pilipinas. Doon na siya sa dahig kasi hindi lulusot dito . Dahil hawak nga nitong Digong na to, ang hustisya yata rito sa Pilipinas . Ito si Sayad . Yung mga hindi raw yata ilalabas yung mga friend. Yung bank record nito si Sayad, maraming nagtatanggol ng mga banker na mali daw. Ito, tingnan mo gaano kalakas ang impluwensya itong sindikato na to. Sabi ng marami, huwag mo nga Greco Belhicang ipagkumpara si si Duterte kay Cristo. Kilabutan naman kayo. Si Duterte na binabastos pa nga ang Diyos, tinawag pa ng stupid God, tapos ngayon, hindi man lang kayo kinikilabutan na ikumpara. Ang nakakasuka dito at nakakadismaya, mga kabunyog, pastor itong si Greco Belhica. Pastor. Baka ka-miyembro ni Kibulog yan. Baka, si Kibulog, appointed son ba? Baka yan ang the lost son. Pastor yan. Tapos kinukumpara ang anong ito. Kaya yung reactions ngayon ng mga netizens, grabe. Sabi nga ni Attorney Jess Palces, hindi, ang dapat na ikumpara kay Duterte si Barabas. Maski kay Barabas, hindi mo pwedeng ikumpara yan, Attorney. Dapat ang kumpara mo dyan kay Duterte, si Satanas. Ang ikumpara daw kay Duterte si Barabas. Kasi, siya pa rin daw ang pinipili ng mga supporters dito. Kaya, ayan. Sabi ni Attorney Jess Palces, Greco Belhica, mas tama na ipareho ang ikumpara mo kay Duterte si Barabas. Satanas. Kasi si Barabas, siya yung kriminal na nung tinanong ang mga tao kung sino ang pinipili nila, mas pinili nila si Barabas. Kaya sabi niya, maraming mga DDS na mas pinipili pa si Duterte. Kahit na ang mga ginawa ni Duterte ay pagbabastos sa Diyos. Kukunti naman yung DDS na yan, di ba, mga friend? Hindi nga sila makabuo ng malaking people power. Wala nga sila magawa, di ba? Hirap na hirap sila maka 1,000 . Hindi pa nakialam tong iglesia ni Tocris, di ba? Kung babastos sa simbahan, pagpatay. Kaya sabi ni Greco Belhica, ay ni Attorney Jess Palces, kay Barabas siya mas dapat ipareho. Satanas. Anyway, mga kabunyog, itong si Sara din naman, mayroon namang in-interview naman sa SMNI. Ang sabi naman ni Sara Duterte, inihanda raw siya ng Diyos para maging Pangulo. Wow. Yun ang mabigat, mga boss. Yung mga salita na ganyan, mga inihanda siya ng Diyos para maging Pangulo. Sinasabi rin itong si Panelo na pero si Sara ay talagang itinalaga ng universe na magiging presidente. Mga termino . Pero ito, mga friend, parang obserbahin niyo yung survey. Nakakatakot, mga boss. Basta ito lang masasabi natin, di ba? Basta ito nakatakbo, nakapag-file ng candidacy ito, tapos na. Baka yarin . Kasi, sa dami ng malulupit na kaso nito, ito mga boss, Attorney Claire to Good luck na lang kay Vice President Sara Duterte kung makatakbo pa ba siya sa 2028. Sa ngayon, 4 na impeachment complaints pa ang kailangan niyang harapin, mabibigat na prosesong hindi basta-basta nalalampasan. Ipagdasal mo na lang, Vice President, na malagpat... At saka yan sa 4 na yan, ang alam ko, Atty. Clara,
isa lang dyan ang kailangan lumusot, guilty na siya. Kasi ang bibigat nga niyang ano sa kanya pero lahat yan, halos mahihirapan may makalusot dyan, maski isa man lang. Kaya nga, di ba? Napakakapal ng pagmumukha mo, senador ka, para yan, i-acquit mo. Anong rason ang ilalagay mo? Para i-acquit mo doon sa pagmumura kay PBBM, pagpapatay sa kanya, yung confidential pa niya, paano ididepensa. Mali ba yan, sinasalungan ng mga ibang banker na hindi raw nila ilalabas yung dahil parang binabastos nila yung Kongreso. Gusto raw nila, saka lang nila ilalabas sa proper trial doon sa Senado. Yung mga parang walang kwenta sa kanila yung Kongreso. Yan ang dyan problema di ba? Gusto nila sa Senado dahil, yun nga, kumbaga kampo di ba? Yun Kaya talagang nakakatakot mga boss. Ibig sabihin, presidente ka, hindi mo hawak ang Senado. Di ba? Nakakatakot yan. Hanggang ngayon, asan na yung hindi pa nahuhuli si Bato, hindi pa si Bongo, nandiyan dyan. Yaman si Kimo, oo. Pero, naku. At saka hindi nga ho to, si Sara, hindi nga ho ito immune from suit, di ba? Pwedeng kasuhan, pwedeng makulong, pwedeng makumbik, criminally. Maski nasabihin mo pa lumusot ito sa impeachment. Hindi naman tayo lang sabi niyan, si Atty. Lorna Kopunan. Parang kagaya rin ni Laila de Lima, nakakulong ng ilang taon. Paano pa makakato kung makumbikto? Sabihin natin, di ba? Sabihin natin, sabihin natin, na-acquit siya dito sa Senado, guilty siya sa criminal case, kulong din siya. Di ba? Siyempre, pag nakulong na ito, na-found guilty ito sa mga sinard sa kanya, mga plunder korte na yan, di hindi na siya makakatakbo. Ewan ko ba't pinipilit pa yung impeach Paila na direkta ng criminal case sa korte dahil wala nga siyang immunity from suit. Ewan ko bakit inilalayo pa. Hindi naman pwede makulong sa itong impeachment trial na to. Hindi naman siya makukulong. Ang mangyayari sa kanyang sentensya i-remove from the office na hindi perpetually disqualification lang. Walang kulong. Samantalang kung kapailan mo ng kaso sa korte ng criminal case, pagnanakaw, pandarambong, pagmamanipula, maraming kasong dyan, criminal yan, makukulong yan. Di ba? Kaya nga pwedeng pailan ng kaso Ewan ko. Saan mo ang lahat ng ito kung tunay mong nais matupad ang pangarap mong tumakbo sa darating na halalan? Hindi rin nasisindak si Pangulong Bongbong Marcos sa iyong pag-anunsyo. Sa halip na maapektuhan, nakatutok ang Pangulo sa mga isyong dapat harapin at sa proseso ng impeachment upang mapanagot ang dapat managot. Para sa administrasyon, malinaw ang prinsipyo. Ang katotohanan at batas ay hindi dapat isantabi dahil lamang sa ambisyon sa politika. Kung nais mong mas maraming kababayan ang makaalam at maging mulat sa usaping ito, hinihiling ko na i-share ninyo ang video upang mas lumawak ang diskusyon at mas maging malinaw ang katotohanan sa sambayanang Pilipino. Maraming salamat po. Good luck na lang kay Vice President Sara Duterte kung makatakbo pa ba siya sa 2028. Sa ngayon, 4 na impeachment complaints pa ang kailangan niyang harapin, mabibigat na prosesong hindi basta-basta nalalampasan. Ipagdasal mo na lang, Vice President, na malagpasan mo ang lahat ng ito kung tunay mong nais matupad. Saan idadasal, Atty. Claire? Kay Satanas. Ang pangarap mong tumakbo sa darating na halalan. Hindi rin nasisindak si Pangulong Bongbong Marcos sa iyong pag-anunsyo. Sa halip na maapektuhan, nakatutok ang Pangulo sa mga isyong dapat harapin at sa proseso ng impeachment upang mapanagot ang dapat managot. Para sa administrasyon, malinaw ang prinsipyo. Ang katotohanan at batas ay hindi dapat isantabi dahil lamang sa ambisyon sa politika. Kung nais mong mas maraming kababayan ang makaalam at maging mulat sa usapin. Yun lang yan mga boss. Basta yan, sa liwanag ng mga ebidensya niyan, na talagang napakatanga na lang ng taong hindi boboto sa Kongreso
Oh, napakatanga na lang nung kongresista na hindi mo boto sa ma-impeach ito si Sayad. Kasi 106 votes daw kailangan eh. O, yung 106 makukuha yun eh. O, kasi mahihiya siguro yung mahihiya yung kongresista. Nakita niyo naman ang botohan, di ba? O, sino nagtatanggol kay Sayad? Si Suntay, Manyak. O, pagdating ng raise your hand, puta na, ang boto, si Suntay lang. O, di ba? Doon lang makikita mo na eh. Eh, hindi naman mga tangay ang nasa kongreso. Matatalino yung hamak. O, maski sino dyan sa kongresista na yan. Eh, baka walang talunin si Kimo saka si Lito Lapid. O, di ba? O, kaya mo sa kongreso, sa Senado, yun ang problema, Senado. Hindi, wala ka rin ano dun eh. Napakatanga mo rin senador ka para i-acquit mo yan. O, kasi nga, ang liwanag din ang ginagawa ng kongreso, di ba mga friend? Talagang halos ilalatag na lahat yung mga ebidensya, di ba? Eh, hinaantay naman yung depensa nito si Sayad. Wala namang maibigay na depensa, kundi utinitilam, at kutilang, o ayaw nila sumagot. Di ba? Eh, ano nga isasagot? Wala nga isasagot. Parang si Duterte rin. Doon dapat ikumpara ito si Duterte sa dahig. Kasi yung kaso ni Duterte, saka itong kaso ni Sayad, eh parehas na maliwanag, pasasikat ng araw na walang kalusot-lusot. Oh, di ba? Ewan ko mga friend. Basta ito lumusot, nang ibabaw, yun lang ang pwede ko masabi. Pag lumusot itong mag-ama nito sa mga katakot-takot na kasong nakasampa sa kanila, maliwanag pasikat ng araw. Nang ibabaw, ang dilim sa liwanag. Magkulab na po tayo mga boss. At hindi ako naniniwala mga friend na itong mga nagsisiksikan kay Sayad, kaya ito si Rowena Bongson, masama amoy. Nagsisiksikan sila kay Sayad. Oo, na ma-endorso sila. Baka tapos na nga po. Sana mali tayo mga friend. Dapat itong ni administrasyon na to, tutukan nung masyado yung Comelec na yan, hindi maganda galaw. His Excellency, hindi maganda galaw yung Comelec, sa totoo lang. Chis Escudero, inabsuelto. Marco Beta, inabsuelto. Ano pa? Marami ng yan, Comelec na yan. Ini-impeach, pinapayla na nga ng impeachment lahat yan nandiyan dyan. Walang matinong His Excellency. Inuulit ko, pag naka-spile ng kandidasya si Inday Sayad, tapos na laban. Oo. Sa dami ng pera niyan, putang na. Eh, ang ratio yata ng na ngayon dito, sa botante, no? 10 isa. 9 na bugok, isang matino. Paano ka? Sige nga. Oo. Nagkulab na tayo. Shout out, Brother Eli Asisio. Kalat ni Baya, shout out Susan de la Cruz. Shout out. Good evening, Karox. At sa mga ka-warriors, Happy Easter, everybody. Ingat po. Ikaw din. Joselito Mabait, shout out. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox. And to all warriors, Happy Easter, everyone. Happy Easter sa lahat, mga boss, Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Rodelia Alpilor. Hello po, sir. Sir Rox, tama po na naman si Atty. Castro. Talaga pong ginagamit ng mga kinulimbat sa kaban ng bayan. Ay, Lord, kayo na po bahala sa mga nangyayari aming inang bayan. Salamat po, Sir Rox, at maligayang Pasko po ng pagkabuhay. Ingat po and God bless us all po. God bless, Eddie Luna, shout out. Hi, Karox, magandang area sa inyo dyan. Kahit anong sabihin ni Sayad, wala nang maniniwala dyan. Bago siya mangaral sa mga bata, ayusin muna niya sarili niya. Ang nangangaral ay tanga, kawawa ng mga bata, sayang. Tama yan, Karox. Sinabi ko na sa comment ko. Luto na yan sa Comelec. Kung baga sa sinaing, luto na. Ihahain na lang. Nakakontrata na sa Comelec ang 2028 election. Kompleto Ricardo na. Sana mali tayo, Karox. At kung hindi, ay lumabas yan sa 2028 para nang binagsakan ng Pilipinas ng atomic bomb. Salamat, Karox. Yun nga. Totoo yan.
Di Luna ulit. Ang Supreme Court, matagal nating niloloko ang mga Pilipino. Pag mga Duterte, hindi sila kumikilos na makaka-apekto sa mga Duterte. Pag may hiningi, approve agad para sa mga Duterte. Walang kwenta ang Supreme Court natin sa Pilipinas. Kaya nga, hindi bagay yung salitang Supreme, no? Di Luna ulit, oh. Pag si Sayad na ang nagsasalita, nakakawalang gana kahit pa ang sinasabi ay totoo. Sino kayang maniniwala sa kanya? Pamilya nila ang nagwalang niya sa Pilipinas. Puro kasinungalingan at kabaligtaran mga sinasabi ng pamilya Duterte na mga yan. Puro sila salot. Totoo. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Happy Easter po sa inyo. Ingat mga ka-warriors. David ulit, Karox. Bakit nga ba di kasuhan ng mga nag-aakusa sa pinsan ni BBM at puro na lang sila dakdak? Madali lang po kasi mag-akusa. Laway lang ang puhunan. Totoo yan, David, di ba? Shirley J. Sir, shout out, ha. Magandang pagkabuhay ng Panginoong Diyos sa inyo pong lahat sa mga kawaryos, lalo na po sa iyo, Karox, at sa buong mong pamilya. Happy Easter to all of us. God bless you all. God bless, Shirley J. Sir. David ulit, Karox, baka po tatakbong mayor na naman niya si Atty. Respicio na yan. Kaya nagtatatalak ngayon. Baka, alam mo, expert sa ano yan, sa magaling sa masyado, yung bumibira kay Mata. Nung nanalo siya, tumahimik na siya. Diba? Nakakapagtaka, di ba? Shirley J. Sir dito. Bakit nga naman kung may ebidensya, hindi na lang nila idemanda, Karos? Yun nga, hindi yung sigaw sila na sigaw diyan na para ng silang mga tililing. Naturang mga pinag-aralan at may mga katungkulan pa naman sila sa gobyerno. Ang mga behavior daig pa yung mga kanibal. Grabe, para na silang manlalapa ng tao, lalo na yung taga-Isabela niya, Karos. Diyos mio, ano nangyari dyan? Sira na rin ang ulo. Oo. Yang si Respicio, yan ang bumabatikos sa naging resulta ng eleksyon. Oo. Batikos ng batikos yan. Tapos ngayong nanalo, tumahimik na. Nakakatakot talaga, mga friend. Basta yun, paulit-ulit. Pag si Sayad nakalusot at nakapag-file ng candidacy, tapos na tong Pilipinas na to. Tapos na eleksyon. Ted, shout out Ted. Ang tingin ko kay Harold Respicio ay parang kung miyaw-miyaw. Yo, tama ka dyan. Hindi, mas nalamang naman na isang paligo kay miyaw-miyaw. Malakas ang dating, pero ampaw pala. Walang sinabi, buk-buk ang isip. Nalagyan yata ni Garcia kaya tumahimik. Yon. Baka nanalo eh. Ngayon naman, nalagyan yata ni Sara Piatos kaya galit na galit kay Marcos. Totoo lang, Harold. Ang pangalan ng Harold. Ang pangalan ng aso namin noon, pero naloko. Di lang napakain ng isang beses. Harold. Hindi, Harold naman ang pangalan itong baliw na to. Music Claire, lagyan mo na lang Harold para di na tumahol. Shirley J. Sir. Baka kakasuhan yung gago. O dapat naman kasuhan talaga yan. Tangina. Shirley J. Sir. Tawa ko sa'yo, Karox. Sus Mariosip naman, Inday Takaw, ano ba yan? BP? BP ka pa naman. Magaling pa yung barangay captain kung mag-speech. Totoo. Parang gay doon. Hayop po. Tsaka, aatin ka ng vice president ka, aatin ka ng commencement exercise ng mga kindergarten. Tanga talaga. Wala na, pati mga bata, binobola na lang nung gago eh. David ulit, ganyan po ba magsalita ang gwatong magpipresidente ng bansa? Pang kinder lang dapat ang mga OJs ni Sayad. Kinder nga yung kausap niya. Ted ulit, dapat madisbarne si Sara Piatos at Respicio na walang respeto. Totoo. Ted ulit, nagbabasa na naman ng Pepe and Pilar si Sara Piatos. Kakaantok. Sarap sabihin, Ma'am, may I go out? Baka ganun yung mga bata. Ano sasabi nito? Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Jane Labayna, shout out.
Agree na agree talaga ako 100%. Attorney Claire for President of the Philippines. Oo! Ang tapang at hindi nangingimi sa mga Duterte. Yun nga ang nakakatakot, friend Jamie. Sana isama na natin siya sa dasal. No? Alam niyo yung mga boss. Yung mga ganyang malalaking sindikato. No? Kaya niyan magpalipas ng taon bago ka birahin. Oo. Parang kumbaga sa ikaw na isang kalaban nila, kaya ka nilang palamigin. Para ka nang may taning ang buhay mo. Hindi mo alam kung kailan ka pipitasin. Kasi buo pa yung niya yung death squad niya eh. Friend Shermin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend ha. Sabi Tia Delio. Bumabati ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating mahal na Panginoong Hesus. Happy Easter po sa iyo, Sir Rox, at sa buong team Rocky Warriors the Great. Wish ko na sana lang po talaga, Sir Rox, maglubay na po ang mga pasaway at mga pasmadong utak sa pagbatikos ng kung ano-anong mga kasukasukang akusasyon. Mapagobyerno man po may vlog si Atty. Claire, malabas ito eh. Mapagobyerno man po o mapakaaway man sa politika. Sana po magsitigil na kayo at magsitino na kung kayong magsitino na po kayong mga buraot po kayo. Kasi Sir Rox, tama naman po talaga yan pinupunto ni Atty. Claire. Puro ang aangas at tatapang ng bunganga sa pagbuga. Pero bakit ayaw nyo naman idaan sa tamang proseso? Kesa sa kuda lang kayo ng kuda na wala namang saysay at puro lang mga parinig at paninira. Nako, ewan ko nga sa inyo. Kakalma muna po ako ng konti, Sir Rox, at medyo lilimutin ko muna po pansumandali ang magpurga ng lusartan. Hoy mga kulokoy, mabuti pa kayo magsiuwi sa inyo. Daanin nyo sa tulog yung konsumisyon nyo. Malay nyo, baka sakali kayo bangungutin. Nako po, kaloling, baka tuluyan kayong di na magising. Dasal-dasal at tinutino din ng utak paminsan-minsan. Ano po, kung nagpapakamatay naman kayo, sana lang, kayo na lang, huwag nyo na kaming damay. Pwe! Mary Lebron, shout out ha. Happy Easter, Sir Rox, and family noise keeping adsa niya. Chupista Bunao, shout out. Good morning po kuya at sa mga ka-warriors ha. Paanong di magiging guest speaker itong si Lustay? Siya kaya ang principal ng kinder. Chupista ka? Tuwang-tuwa po ako sa reaksyon mo kuya. Na ano kaya sinasabi ng kinder? Ano kaya ang masasabi ng mga kinder lang ang mga elementary ang kaya niyang bigyan ng mensahe. Sige nga, yung mga koleyo ang bigyan mo ng mensahe, alin man sa dalawa, di ka papansinin. Batutahin ka nila. Wala talagang pang kinder tong hype na to. John Sanchez, shout out. Sir, Mr. Natutulan 2, tagal nyo na po yatang hindi nag-vlog. Ikaw, tagal mo nang hindi nanood ng vlog ko. Welcome to the club ulit, 3JC up ulit, Hello, Sir Rox. Naku, ito na naman. Total, mahal na araw naman. Kaya tuloy ang ating balitaktakan tungkol sa Katoliko. Alam nyo, mga ka-warriors, hindi ko kayo pinag-iinitan ng mga Christians. Bakit ang mga Buddhist hindi pinapansin? Ganito kasi, ang Katoliko ay halos pareho din ng paniwala ng mga Kristiyano tungkol sa Holy Trinity. Naniwala kasi ang Katoliko kay Hesukristo bilang totoong Diyos at anak ng Diyos. Ang Katoliko lang ata ang tanging relihiyon na naniniwala ng ganyan. Ang ibang relihiyon kasi ang paniwala hindi Diyos si Jesus tulad ng INC. Yun nga ang nagkalintik-lintik diyan sasabi ko na sasagutin. Doon nagka-leche-leche friend Jane
Kaya ang nangyari dito sa INC nito, ang Hesukristo, kanilang pinakamatandang kapatid. At ayon nga dito kay Manalo sa kwento, siya raw yung unang nagtayo niyan, yung si Felix Manalo. Nakausap daw niya yung kanyang kapatid na si Jesus at ipinatayo sa kanya ang kanyang iglesia. Ang problema, nasarapan niya yata ito si Felix. Nung namatay si Felix, pinasa na naman sa ibang Manalo. Kaya hanggang ngayon, puro Manalo ang nakaupo. Mabuti pa sa Katoliko eh. Pag namatay si Pope, nagkakaroon ng butuhan kung sino ang next Pope. Pero dito sa mga ganitong klaseng sekta, pag namatay yung isa, naghihingalo pa lang, nakadeklara na, yung susunod, idinideklara na nung bago matepok, yung susunod na hahawak doon sa kaba sa kwarta ng iglesia. Tsaka yung iglesia na yan, napaka-pilosopo. Kung wala raw nakalagay sa Biblia na ang kapanganakan ng Panginoong Hesus December 25, kaya sa kanila, araw-araw Pasko. Naku, Sus Mariosep, iglesia. Tsaka yun nga, sakit sa ulo, Friend Jane. Ano ba yung mga klase na yan? Ito, yung Church de Villanueva, itong particular na hawak ng matandang Villanueva, isa pa yan si Villanueva. Isa rin yan. Ayan, yung anak niya yung Villanueva na magnanakaw din, ang gagaling magdadaldal, Sus Mariosep. Yan, si Villanueva, itong El Satay, si Mike Velarde, Sus Mariosep, nakakapanayo ng balahibo, mga putres. Si Villanueva na yan, pipikit-pikit na gano'n eh. Tumakbong presidente, yung Villanueva na yan. Binilang yung miyembro niya, tinimes 4. Kaya tumakbo na yung gago. Alam niya, panalo na siyang presidente. Nung natalo, nadaya daw siya. Prosperity gospel, kasi ang pinapangaral ay hindi ang salita ng Diyos. Mas pinapangaral nila kung paano yayaman o magkakapera o magkakatrabaho at kung paano makakapag-asawa yung mga walang asawa. Kaya ang Katoliko lamang ang napapansin kasi nga nakakapanghinayang na naniniwala sila kay Jesus pero hindi nga sumusunod sa utos ni Lord Jesus. Ano ba ang utos niya? Ang utos niya ay huwag sasamba sa mga imahe, anumang uri ng imahe sa langit o sa lupa o sa ilalim ng lupa. Paulit-ulit, no? Ang mga nasa langit ay Diyos, anghel, bituin, araw, buwan at iba pa. So, wag tayong sasamba o gagawa ng imahe ng mga iyan kahit image ng Diyos, dahil ayaw nga ng Diyos kahit sarili niyang imahe. Wag. Bakit? Para makaiwas sa pagsamba sa mga idols. Kaso iba nga nangyayari, Friend Jane. Nangyari, nagdadasal ako. Mahal na pong Jesus Nazareno. Nakatingin ako sa kanya, di ba? Tulungan niyo po ako, hindi ko kaya to. Kagaya nga sinabi ko siya sa anak ko. Nadengue siya, stage 4, nilabas ko rito, tinakbo ko naman yan. Lord, hindi ko kaya to. Pero kung ano naman, Lord, mahal na pong Jesus Nazareno. Lahat na santo tinawag ko, Friend Jane. Oo. Naligtas siya. Tuloy natin kay Friend Jane. Paulit-ulit. Yung faith namin, kunyari, sa imahe na yan, na ganun lang. Oo. Pero hindi siya. Siya pa rin sa taas. Oo. Pangalawa,
Ang kaligtasan natin ay ang pagtanggap lamang sa Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Wala nang iba. Siya lang. Siya lang naman talaga. Sino pa ba iba? Hindi ang mabubuting gawa o ang pagiging mabuting tao. Yun, Xerox. Okay. MCL shout out. Si Sarang ang buong pamilya kasama ang kampon nila Criminal Mind at mga demonyo. Totoo yan. Ted ulit Ha? Magaling din lang naman si Sarang manampal ng sheriff. Sana sumali siya sa slap battle. Pakita niya ang kanyang galing sa sampalan. O, diba? Maril Pabianak, shout out ha. Jan Dimango, shout out. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, Eman Escalona, shout out sa inyo mga friend. Happy Easter sa inyo. Sabi ni Mar Pabiano. Good day po tayo sa mga kawaryo. Happy Easter po sa ating lahat. Gabayan po ng ating Panginoon ang mga lumalaban sa kamalian sa ating bayan. Si Yusik Claire na sadyang may katapangan, napaka laki ng tulong niya sa pagiging PCO. Ngayon na Pasko ng pagkabuhay, naway unti-unting baguhin ng Diyos ang puso ng mga gumagawa ng paglaban sa gobyerno na sadyang kasamaan ang nangingibabaw. Totoo yan, friend. Reynaldo Gonzalez, shout out. Lahat ng binabasa, Attorney Claire sa comment, ganun sana. Reynaldo Gonzalez ulit Bakit kaya Xerox? Mag-aral silang mag-abogasya at nakapasa. Saka sila nagiging mayabang at mga sinasapian na at nahihibang. Dapat unahin muna nila ang pag-aralan, tamang pag-ugali. Wala Sa nakikita natin Xerox, pabaluktot ng utak. Pabaluktot ang utak. Kung ang mga abogado ay katulad nitong si Attorney Lenny na laging naimbitahan kung saan-saan hanggang ibang bansa para mag-speech, ang ganda sana ng pagtutularan. Kaso, noon, naupo digong, ang daming pagong na naglabasan. Totoo yan, Reynaldo Gonzalez. Jojo, good AM tol. Happy Easter to you and your family. Ganun din lahat ng subscriber. Elizabeth Iscareo. Good afternoon, Xerox. Ano pa ba ang aasahan mo dyan sa mga abogado niya? Puro Duterte, tama siya, sabi ni Claire. Kasi, kung may ebidensya sila, dapat kasuhan at hindi puro dakdak. Parang gumagawa na sila ng ingay para mapansin. Ganyan ang mga pro-Duterte kasi. Kasing yung amo nila, si Satanas, siyempre, ganoon din ang alipores nila. Totoo, Satanas nga talaga. Elizabeth Scarlett, Happy Easter po sa lahat. God bless. Happy Easter. Eddie Luna. Hi, hello Karox. Hindi na ako magtataka sa Supreme Court. Matagal ng aso yan, mga Duterte. Ng mga Duterte. Kung kada hiling ng Duterte, nakukuha nila. Pera-pera lang yan, Karox. Palibhasa nga, dating aso ng ama. Dating aso ng ama niya. Hanggang ngayon, salamat Karox, hangad namin lagi kang nasa maayos sa kalusugan. Sana ikaw din, Eddie Luna. Eddie Luna ulit ha? Karox, yung si Respicio, bakit hindi sinusupil ni John B. Cremulya? Ayon, under sa DILG, local government, parang walang aksyon si John B. Cremulya sa kabastusan ni Respicio. Naturingan na lingkod bayan, kaya lang bastos at tama lang sabihin. Tama lang sabihin na parang walang pinag-aralan. Salamat sa iyo, Karox. Siya nga pala, Karox. Anong size ng t-shirt mo? Kasi kung sakali sa taon na ito, makabakasyon ako,
Ready ko na din ang para sa pasalubong ko sa'yo. Thanks, Karox. Large. Ganun lang. Oo. Sige mga friend, mission accomplished. Oo, nakapag-collab tayo, nakapagsaya tayo, edi, okay na. Diba mga friend? Hanggang bukas muli. God bless. Good night. Sana mali ako. Pero paulit-ulit, pag nakatakbo yan, His Excellency, mahihirapang matalo sa dami ang ratio. Sa 10, siya mambugok. Mata mo lang ang walang latay, tandaan mo. Pati yan sa nakapaikot sa'yo dyan, yung mga senado na yan, lahat ng mag-a-acquit kay Sara dyan, may sayad. Ganun lang yun.